Magandang gabi po sa ating lahat. At ngayon pong gabing ito ay nagsabi kasi ako last time na narito ako sa harapan ninyo na magsisimula tayo ng First Peter messages, ano? At supposedly yun po ang aking tatalakayin ngayong gabing ito at sunod-sunod na po yan. Pero mag-excuse po ako na hindi yon ang ating munang pag-uusapan ngayong pong gabing ito. Sa kadahilanan na gusto kong ipanalangin po natin ang Israel at this time. Ano? At para po magkaroon tayo ng intelligent prayer para po sa bansang Israel, I want to take this time to talk about Israel, and kung ano ang kinakaharap po niya ngayon, karamihan po sa atin nanonood ng Olympics. Okay? Sinong nanonood ng Olympics? Okay. Ilang gold na tayo? Dalawa. Okay, si Carlos. Si Carlos Yulo. Okay. Actually, munti ko nang na-i-announce nung last Sunday yun na meron na tayong gold. Pinigilan ko lang yung sarili ko, tuwang-tuwa kami. Kasabay po ng Olympics ngayon, ang Israel po ay naghahanda kasama po ang US sa pag-atake ng Iran at saka po ng proxies ng Iran. Dahil po yung pinaka-political leader ng Hamas ay napatay doon mismo sa Tehran ng Iran. At siya po ay si Ismail Haniyeh. Okay. Siya po ang pinaka-political leader ng Hamas at siya nga po ay namatay. Yung pong kwarto niya pinasabog nung nasa Tehran po siya. At pagkatapos, bago po yun, ay isa pang leader ng Hezbollah, military leader. Ang Hezbollah po ay isang terrorist group na nakabase sa Lebanon. At yun po ay inamin ng Israel na sila ang pumatay nung nasa Beirut po siya. Kasi days before, this na-execute po si, nakalimutan ko na yung pangalan, Fuad Shakor yata, nakalimutan ko na, sorry. Ay tumira po ang Hezbollah sa Israel, 12 pong mga bata na naglalaro sa football field ang namatay. Ganyan po ang Israel, pag tinira sila, ay doon lamang sila titira. Hindi po sila nag-offense. They're always in the defense para lang takutin po yung mga kaaway nila. So at this time, kasama po ng Olympics, ay ganun ang sitwasyon sa Middle East. Kaya ko po ginibigyan kayo ng awareness dito dahil sinabi ko po sa inyo ay magmatsyag tayo. Kasi ang nangyayari po sa Middle East is one of the signs of the times. Ang muling pagparito po ng Panginoon sa Kristo ay sa Middle East. At ang nangyayari dun sa Middle East, particularly sa Israel, ay may kinalaman sa pagparito po ng Panginoon. Kaya kayo po, ako bilang pastor ninyo at kayo bilang pinagpapastoran ko, ay gusto kong maging aware kayo dyan nang sa ganon ay hindi po kayo mahuli, makot ng unprepared. Dito po sa nangyayaring ito. Now, I will talk about Israel, about the sign of Israel. Sabi po ng Bible, marami ang signs ng pagdating ng Panginoon. And one of the sign is the nation Israel. Now, hindi po tayo sabi rin sa Bible, huwag tayong mag-predict kung kailan darating ng Panginoon kasi wala namang nakakaalam yan. Pero, ang Panginoon, nagbigay siya ng mga signs na dapat aware tayo as Christians. Hindi natin pinipredict ang exact date ng pagdating ng Panginoon, pero ang Panginoon ay tinuturuan niya tayo by giving us signs
Nang sa ganon, we will not be caught unaware sa kanyang muling pagparito. No, kasabi nga ng Panginoon sa Luke 21:28, sabi niya, kapag nagsimula ng mangyari ang mga ito, so those are the signs, magalak kayo sapagkat malapit na ang inyong katubusan. Yung pong mga wars, rumors of wars, plagues, earthquakes, hindi pa po yan ang mga major signs ng pagdating ng Panginoon. Actually, these are minor signs. Okay? Yan po ay yung pong mga plagues, wars, earthquakes na yan na nababalitaan natin ngayon. They are just part of routine history. Noon pa yan, nangyayari na po yan. Kaya part lang po yan ng history at they will intensify gradually. Pero they are just minor signs. At ang binigay po ng Panginoon sa atin are major signs. Okay? Now, and one major sign of His imminent coming is the nation Israel. Okay? Now, why? Okay? Una pong tingnan natin is the rebirth of Israel. Rebirth. Now, why rebirth? Okay? Bakit ang rebirth ng Israel is a major sign of the imminent coming of Jesus Christ? Well, kasi po nung AD 70, okay? Ang temple po ay dinestroy po ng isang Roman general ng pangalan niya ay Titus. At yung pong mga Hudyo ay nagkalat po sila at na-exile po sila sa iba't ibang parte ng Roman Empire. That is AD 70. Yan po ay in fulfillment po yan sa prophecy ni Daniel 400 years before the temple was destroyed by General Titus, the Roman general. No? Pinrophesy po yan ni Daniel 400 years before na mangyari yan. At sinabi niya that the Messiah will arrive at Israel, but He will be killed. And then after that, because the Jews will reject their own Messiah, as punishment, the temple will be destroyed. Yan po makita natin sa Daniel 9:26. Ito po ang sabi ni Daniel. Pagkatapos ng 62 linggo, papatayin ang hinirang ng Diyos, that is the Messiah. Ang lunsod at ang templo ay wawasakin ng hukbo ng isang makapangyarihang hari, that is General Titus. Ang wakas ay darating na parang baha at magkakaroon ng digmaan at pagkawasak na itinakda ng Diyos. So yan po ang fulfillment. Nung AD 70, at yan din po ay fulfillment din ng sinabi ng Panginoong Kristo. Naalala nyo, nung sila po ay nandoon sa Jerusalem, nung pong ang Panginoon ay last days niya sa Jerusalem, at nandoon sila sa templo, pinapakita ng mga alagad yung kagandahan ng templo sa Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanila? Sabi niya, nakikita ba ninyo ang mga gusaling ito? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay iguguho. Yun ang sabi ng Panginoon. Nasaan nangyari yan? Nung AD 70. Okay? At ang mga Hudyo nga po ay nagkalat sa buong mundo. Now, ang goal po ng mga Romans, kung bakit nila inatake noon ng Israel, hindi lamang para sirain ng templo, kasi ang Israel noon, the Jews were, parang they became hot potato. Alam mo hot potato? Yung bang hindi nila kayang hawakan, they are rebelling, ganito. So ang goal po ng mga Romans in destroying the temple is to really eliminate Israel as a nation. In fact, nung sira na po yung templo nila, pinalitan nila yung pangalang Israel. Ang ipinalit pong pangalan dito is Palestine. Ang Palestine po, ito ang mga mortal na kaaway ng mga Hudyo. So, simula po noon, AD 70, Palestine ang tinawag dyan. Okay, now, pero ganun pa man po ang nangyari nung AD 70, ang Diyos po ay meron siyang eternal plan. Okay? Na ibabalik po niya at i-regather niya ang mga Hudyo, ang chosen people. At siyan po ay ayon din sa mga propesiya. Halimbawa, si Ezekiel po. Si Ezekiel po, nag-prophesy sa Old Testament between 593
to 573 BC. Wala pa ang Panginoon. Nagprophesy po siya at ang message po ni Ezekiel that time was focused on judgment. Okay? And restoration and the future hope of Israel. Nung pong i-prophesy niya, itong babasahin ko sa inyo, that time, Jerusalem was being ransacked by Babylon. Okay, Jerusalem noon, yung maraming pong mga Hudyo noon, before this prophecy, ay natalo na ng Babylon at in-exile na sila sa Babylon. Pero meron pang natitirang mga tao doon sa Jerusalem at sinabi ni Ezekiel doon na sasakupin pa rin ng mga Babylonian yung Jerusalem at iraransak. Pero despite of that, ito ang prophecy ni Ezekiel. Hindi lamang judgment, kundi yung restoration. Ito po ang sabi niya, at kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway, sa pamamagitan ng pagkalinga ko sa kanila'y ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Sa gayon, makikilala ng Israel na ako si Yahweh, na kanilang Diyos, sapagkat itinapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig. Now, mind you, hindi pa nangyayari ito. This was predicted 500 years before it really happened. Okay? Okay? Ako si Yahweh na kanilang Diyos sapagkat ipinatapon ko sila sa lahat ng panig ng daigdig at pagkatapos ay muling tinipon sa sarili nilang lupain. Titipunin ko silang lahat at walang matitira isa man sa ibang bansa. At pansinin niyo, yung pong sinabi ni Ezekiel, at kapag natipon ko na sila mula sa lupain ng kanilang mga kaaway, sa Diyos, nangyari na. Ganyan po kasi ang Diyos pag nag-prophesy siya, always in the past tense. Meaning, pag sinabi ng Diyos, sa Kanya, nangyari na yun. Hihintayin mo lang yung kaganapang, actual na kaganapan in the future. Pero sa Diyos, it already happened. Yun tinatawag niyan, God's decree. Ganyan po ang Diyos. Ganyan din ang sinabi niya through Jeremiah, sabi niya, darating ang panahon, sabi ni Yahweh, na wala nang manunumpa ng ganito. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, na nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto, hindi na raw gagamitin yung ganong panunumpa. Sa halip, ito na ang gagamitin nilang panunumpa. Sa halip, ang sasabihin nila ay, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay na nagpalaya sa Israel mula sa lupain sa hilaga at mula sa iba't ibang bansang pinagtapunan sa kanila. Ibabalik ko sila sa sarili nilang bayan, ang lupaing ibinigay ko sa kanyang mga ninuno. Akong si Yahweh ang nagsasalita. At marami pa pong mga prophecies tungkol po sa regathering ng Diyos sa mga Hudyo after they were scattered since AD 70. Nandyan po si Joel, si Prophet Joel, si Prophet Amos, si Isaiah, and other prophets. No? At isang purpose lamang po kung bakit po i-regather ng Diyos yung kanyang bayan pagkatapos silang ikalat sa buong mundo. Ang purpose lang ng Diyos ay ito. Itatanghal po niya ang kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa. That is His purpose. Sabi niya, sa pamamagitan ng pagkalinga ko sa kanila'y ipapakita ko sa lahat ng bansa na ako ay banal. Makikita raw ng mga bansa ang pagiging banal ng Diyos. Okay? Kaya pong Israel is a living miracle. Okay? Living miracle po ito among the nations. Okay? Particularly sa mga skeptics at sa mga atheists. Kasi merong mga taong they don't believe in God. Alam mo ninyo, the nation Israel is God's miracle. Doon sa mga hindi naniniwala sa Diyos at maging doon sa mga skeptics na ayaw paniwalaan nga po ang mga bagay na ito. Now, 6 pong mga empires ang sumakop sa Israel bago po nagkaroon ng independence noon pong May 14, 1948. 6 pong mga empires. Ito po, una, ang Roman Empire, yun po ang sumasakop sa Israel during the time of the Lord. Okay? Ang Byzantine Empire, and then the Caliphates, and then the Mamluks, the Ottoman Empire, and then the last one, before the independence na, ito po ang talagang naging hot potato ang Israel, yung British Empire. Okay?
Kasi nga, yung mga Hudyo, they were rebelling, and they want their country. Yung British Empire, gumawa sila ng paraan para ibalik sa mga Hudyo yung kanilang bansa. Kasi that time, sila ang may hawak ng Palestine. Now, paano po nangyari yan? Well, una, religiously, marami pong mga exiles na mga Jews noon, gusto nilang bumalik sa Israel kasi nandoon ang messianic hope. Ang messianic hope po kasi ng mga Hudyo ito, sa Israel babalik o darating sa kanila, yung Messiah nila. Sa atin kasi babalik sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, dadating pa lang. Sa atin, second coming na yan. Kasi hindi nila pinaniwalaan na si Jesus sa yung Messiah. Tayo, second coming na. Sa kanila, first coming pa lang. Now, kaya gusto nilang bumalik that time, dahil nga po, alam nila yung messianic hope, doon doon darating ang Messiah, doon sa Israel. No? That is the religious reason. Now, politically, paano nangyari yan? Politically po, ay meron na pong Zionist movement, yung pong late 19th century. There are certain Jews na they are forming a political movement, the Zionist movement, para makabalik sila. Gumagawa sila ng mga paraan, political moves. No? Kumakausap sila ng mga makapangyarihang tao para ma-facilitate na sila ay makabalik. Okay? And then nagkaroon po ng Balfour Declaration noong 1917. Yung Balfour Declaration po, isang foreign ministry secretary ng Britain ang nagsulat, nag-declare siya through a letter na binigay niya ito sa isang mayamang Hudyo, si Rothschild, isang banker na mayamang Hudyo. Binigyan niya nung letter na ito si Balfour na sinasabi niya na the British Empire will support the return of Israel to the Jews. That was in 1917. And then noong pong 1947 nagkaroon ng UN partition plan for Palestine. Nagkaroon po ng declaration ang UN, okay, na ibabalik na nga po ang Israel, ang Palestine sa mga Hudyo. Okay? At yan po, ang Pilipinas ay pumirma din dyan. Okay? Pumirma din dyan. So it is a UN resolution in partition plan. And then ano po nangyari? Noong May 14, 1948, because of the UN resolution, nag-declare po ng independence ang State of Israel. Okay? Ito po ang picture niyan. Pakita yung picture. Ayan. Diyan po si Ben-Gurion, yung first Prime Minister ng Israel. Nandyan po ang Knesset, ang kanilang cabinet. Dinideclare niya, okay, yung pong independence ng Israel dyan. Okay, pero okay. Now, bago tayo pumunta doon sa iba pang mga bagay dito. Now, why is Israel a living miracle? Bakit? Una, because it is a nation that was born in a day. Noong May 14, 1948, Israel was born in a day. Okay? Marami pong Hudyo na naka-exile noon. They long to go to their homeland. But in just one day, Israel was born. And kaya nga doon sa Isaiah 66 verse 8, sabi diyan, who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day? Or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children. At yan nga po ang nangyari. This prophecy was fulfilled. Pangalawa, okay, why is Israel a living miracle? Okay, despite exile for almost 2,000 years, ang Israel po retained its distinction. Okay? Nanatili po yung kanilang religious practices, napanatili nila ang kanilang culture, maging yung social life nila, napanatili nila. Despite na almost 2,000 years in exile. Okay? Halimbawa, yung pong religion nila, hindi nila nakalimutan yan. Okay?
Hindi nila nakalimutan. Going to the synagogue, reading the Old Testament, di nakalimutan yan. Yung culture nila, they retained it. Okay? Kahit na nasa ibang bansa sila, nakakalat sila, they were keeping their traditions. Okay? Okay? Halimbawa, yung salita nila. Ano yung salita nila ngayon? Hebrew. Hebrew. Noong pong time ni Jesus, Greek, Latin, Hebrew. Pero ngayon po, ang salitang Hebrew, ganun pa rin ang salita ng mga Hudyo. Yung Latin, meron pa ba naglalatin ngayon? Nung panahon ng Panginoon, may Latin. Ngayon, ang Latin na lang yung misa nung sa Vatican. Wala nang naglalatin ngayon. Pero sila, they retained their language, which is Hebrew. Okay? Okay. So, ibang races, nation, nasan sila ngayon? Nasan sila? Halimbawa, yung mga Canaanites, yung mga Amalekites, yung mga Babylonians, yung mga Romans, nasan sila ngayon? They're gone. Sa history, wala na sila. Pero ang mga Hudyo, nandyan pa rin. Okay? Now, pangatlo, why is Israel a miracle? Because Israel's rebirth happened despite all odds. Ano po yung mga odds? Yung Romans. Di ba? Pinalitan nila yung pangalang Israel, the Palestine, because they want Israel to be removed from the map. Okay? Okay? Nandyan si Hitler. Okay? You know your World War II history. Si Hitler, anong ginawa niya? He hates Jews so much. Na talagang yung final solution ni Hitler, pumatay siya ng 6 million Jews. Pero nasan siya? Si Hitler, nasa libingan na. Ang mga Hudyo buhay pa rin. Okay? Nandyan po yung mga pogroms. Dito sa Russia naman to. Galit din sila sa mga Hudyo at that time. So they are attacking, persecuting the Jews. Nation po kasi, nagsimula na ang mga gera dyan. Okay? Now, kaya yung pong prophecy na ibabalik ng Diyos ang mga Hudyo sa kanilang bayan, nung pong hindi nangyayari yan, yung mga Christians na nagbabasa ng Old Testament, hindi nila maipinpoint kung ito ba'y totoo o hindi. Kasi, paano mangyayari ito? Yung mga Christians na nagbabasa ng Old Testament, kaya ini-spiritualize nila. Pero ito nga po ay nangyari. So, ang Israel po ay bumalik sa kanilang bayan after almost 2,000 years in exile. Now, hindi lamang po yun. Pinangako po ng Diyos na pag naibalik na niya ang kanyang bayan sa Israel, God promised Israel would be prosperous than before. Will become a prosperous nation than before. Okay. Now, ito po makita natin sa prophecy. Sa Isaiah 27 verse 6. In the days to come, sabi po ng Diyos, Jacob will take root. Israel will bud and blossom and fill all the world with fruit. Tapos, sabi pa po sa Ezekiel, but you, mountains of Israel, will produce branches and fruit for my people Israel, for they will soon come home. Now, again, gusto ko i-remind kayo, yung Ezekiel, hindi pa nangyayari ito. At during that time, nung pinaprophesy po ni Ezekiel to, Jerusalem, Israel was ramsak. Okay? Was ramsak. Talagang yung mga Hudyo nasa Babylon na, ngayon, inaatake pa ng Babylonians ang Jerusalem. Pero sabi po ni Ezekiel, but you, mountains of Israel, will produce branches and fruit for my people Israel, for they will soon come home. I am concerned for you and will look on you with favor. You will be plowed and sown, and I will cause my people to live on you. Yes, all of Israel. The towns will be inhabited and the ruins rebuilt. I will increase the number of people and animals living in you, and they will be fruitful and become numerous. I will settle people on you as in the past, and will make you prosperous more than before. Then you will know that I am the Lord. Yan po ang nangyari. Now, ang tanong, is Israel a rich nation? Ito kasi ang sinabi ng prophecy. Pag nandun na ang Israel, I will make you prosperous, more prosperous than before. Is Israel a rich nation? Yes. Why? Kasi po ang Israel, okay,
19th daw po siya, okay, doon sa 2016 UN Human Development Index. Pang 19th po siya. Ibig sabihin, very high ang development niya since it was inhabited. Okay? Pang very high po in development. And it is considered a high-income country by the World Bank. Okay? Now, how rich is the nation Israel? Okay? Well, ang Israel's overall GDP raw po was $369.69 billion in 2018. Yung pong GDP, yun po ang gross domestic product. Ibig sabihin, yan ang na-produce nilang serbisyo and products. That year lang ng 2018. Okay? $369.69 billion. This represents daw po 32nd largest economy in the world. Okay? In addition, ang Israel daw po is one of the world's leading greenhouse food exporting countries. The country daw po exports more than 1.3 billion worth of agricultural products. Now, pakita ko po sa inyo ang picture ng Israel bago siya hininabit ng mga Hudyo. Ito po ang picture niya. Ito po ang Israel bago po bumalik ang mga Hudyo. It was a desolate land. Okay? Pinabayaan po talaga yan. Yung pong nakatira dyan, mailang-ilang mga Hudyo at marami po ang Arabs dyan, pinabayaan. They're not cultivating it. Si Mark Twain nga pumunta dyan. Si Mark Twain, kilala niyo si Mark Twain, yung ng author, pumunta siya. Sabi niya, ito talaga'y pinabayaan ng Diyos to. Sinumpang lugar yan. Noong hindi bumabalik ang mga Hudyo. Pero ngayon, ito po ngayon ng Israel. Ganyan po, green. And then this is Tel Aviv. This is the capital of Israel now. Very rich country. Napakayaman po niyan. No? Nung pumunta kami punta kami, Jordan, Israel, Egypt. Ganun ang travel namin. Galing kami ng Jordan, very arid land. Parang disyerto lang. Pagpasok namin sa Israel, green na. Pumasok kami. Makita mo talaga yung difference. Galing kami ng Jordan, ilan lang yung talaga yung doon, develop. Pero pagpasok namin sa Israel, makita mo, green na. As makikita mo po yung bansa na napakaunlad. Okay? Wala mang, 75th year yata yung independence sila last time. Okay. So, why is the rebirth of Israel a sign? Kasi nga po, diyan po babalik ang Panginoong Hesus. At ang babalikan niya ay isang maunlad, established, populated na bayan ng Israel. Okay? Now, tingnan naman natin yung Israel's neighbors. Ito na po. Para maintindihan natin kung bakit may gyera dyan. At sana ay makita po ninyo na saan kayo papanik. Okay? Okay? Now, since May 14, 1948, yung pong mga Muslim neighbors ng Israel, isa lamang ang heart nila. Ang heart po ng mga Muslim neighbors po ng Israel is ito, erase Israel from the map. Kaya nga po ang kanilang kasabihan, from river to the sea. Alam niyo, pag narinig niyo yung river to the sea, yung mga nag-chant ngayon ng mga demonstrators sa US at kung saan-saan pa sa Europe, they are chanting from river to the sea o naka-placard pa yung from river to the sea. Ang ibig pong sabihin yan, from Jordan River, pupus nila ang Israel to the Mediterranean Sea. Buburahin talaga. Yan po ang attitude ng mga Muslim neighbors nila. Erase Israel from the map. Now, since independence po, 16 wars na. Okay? Ang conflicts, ngayon nadagdagan na yun, nandiyan na, iba-iba na yung wars. No? During the time na aking pong na-research ito, since independence, 16 wars na po and conflicts with her neighbors, ang Israel. Nandiyan na po yung Arab-Israeli war, nandiyan na yung Six-Day War, nandiyan na yung Yom Kippur War, etc., etc. At by the way, that is according to prophecy again. Sa Psalm 83, 4-8, ito po ang sabi sa Psalm. Come, they say, let us destroy them as a nation.
so that Israel's name is remembered no more. With one mind they plot together. They form an alliance against you, the tents of Edom, and the Ishmaelites of Moab, and the Hagrites, Biblios, Ammon, and Amalek, Philistia, with the people of Tyre. Even Assyria has joined them to reinforce Lot's descendants. Now, kinuha ko lamang po yung mga related na related ngayon sa conflict dyan. Yung pong Amalekites na tinutukoy dyan, yun po yung southern Israel, yung Gaza Strip, na kung saan nandun yung Hamas. Okay? Yung pong Philistia dyan, again, part din yan ng Gaza Strip. Yung Tyre naman dyan, yun yung southern Lebanon, kung saan yung Hezbollah. Another terrorist group, okay, na pinopondohan ng Iran. Tawag nga nila dyan, mga proxies ng Iran. Hezbollah, Houthis, at saka po yung Hamas. Okay? Yung pong Assyria dyan, yung po yung Syria and northern Iraq, another enemy of Israel. Okay? Now, yung pong nangyayaring conflict ngayon, okay, nag-start po yan way back noong 1948. Noong pong mag-declare ng independence ang Israel. Yung gera-gera yan, noon pa yan, 1948. Okay? Now, mag-zero in lang tayo doon sa Arab-Israeli War in 1948 kasi you will know kung ano talaga ang dahilan kung bakit may gera, nagkagera. Yung po kasing gera ngayon ay nagsimula may dahilan yan eh. Okay? At ito po ang pinaka-dahilan kung bakit may gera. Yung pong Arab-Israeli War in 1948. Now, ang tawag po doon is War of Independence for Israel. Pero doon po sa mga Palestinians, it is Nakba. Catastrophe War. Alam niyo kung bakit, mamaya maintindihan nyo. Bakit po nagkaroon ng ganyan? Again, tulad po sinabi ko sa inyo kanina, noong 1947, nagkaroon ng partition plan. Ibabalik na nga po ang mga Hudyo sa kanilang lupain. Now, yung pong partition plan na yon ay magkikreate po ng Jewish and Arab states doon sa Palestine. Pagsasamahin ang mga Hudyo at saka yung mga Arabs. Kasi nandun na yung mga ilang mga, konting mga Hudyo at marami po ang Arabs doon. Pero babalikin na yung mga Hudyo doon. Okay? Okay, so, yung pong mga Jews, leadership po ng mga Jews, tinanggap nila yung plan. Okay? Pero yung pong mga Arab, they rejected it. At yun po ang dahilan kung bakit nagkaroon ng tension. Okay? Yung plan, tinanggap ng Hudyo, bagamat maliit lang ibibigay sa kanila, parang sabi ng Hudyo, okay na ito, kahit na, basta mahalaga, narito tayo. Pero yung mga Arabs po, they rejected it. Okay? And then, ang nangyari, nung pong mag-declare nga po, si Ben-Gurion noong May 14, 1948, ng independence ng Israel, okay, ito po ang nag-udyok, okay, sa mga Arab nations, neighboring countries to attack militarily sa Israel. Yun ang response nila. Ang sabi po nila, pag bumalik ang mga Hudyo dito, sabi nila, we will attack them. Ganun nga po ang nangyari. In fact, noong pong day ng independence, sabi po ni Ben-Gurion, yung mga Hudyo kasi nagse-celebrate sa labas eh. Pero sabi ni Ben-Gurion, masaya tayo ngayon, bukas gera na. Ganun talaga ang nangyari. Okay? Now, ano po ang nangyari? In-invade po ng mga Arab states ang Israel. Armies from Egypt, after ng independence to, armies from Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, and Iraq. Ang goal po nila is to prevent the establishment of a Jewish state and to support the Palestinian Arabs. Okay, yung mga Arabs na nandun, they will support them. Kanya po, ang Israel po at the time, ang forces po ng Israel was smaller and less equipped. Pero eventually, gradually, they gained strength and nakapag-organize po sila. Okay. Now, ano pa po ang nangyari during that war? After that war, ano yung nangyari? There was a displacement of populations. Okay? Instead na
matalo po ng mga Arabs ang Israel, nanalo sila. At ganito po ang nangyari, about 700,000 Palestinians were expelled. At hindi po sila in-expel ng Israel, ganito ang nangyari. Okay? Then, kinausap po ng mga Arab states, yung mga Arabs doon. Sabi nila, umalis muna kayo dyan. Okay? Umalis muna kayo dyan, kasi pagdating ng mga Hudyo, sasalakay na namin sila, sandali lang sila. Okay? Umalis. Ginyera nila yung mga Hudyo, natalo sila. Ngayon, sa gera, pag nanalo ka, kanino yung lupa? Siya nanalo. Okay. Ganon na. Kaya po nagkaroon ng refugee. Refugee. Okay? Now, at the end po ng war na yun, noong 1949, natapos po yung gera, ang Israel po gained control over more territory than was originally allotted to them in the UN partition plan. Ito po ang nangyari after that war. Tingnan mo yung mapa. Noong 1946, ito po ang Palestine, mga Arabs, yung green. Ito pong orange na yan, that is, mga Israel communities yan. Okay? Yun ang, okay. Nung partition plan, ito ang bibigay sa Israel, ito yung sa mga Arabs, Gaza Strip, ganyan-ganyan. After the war, ito na nangyari. Pansinin niyo, ito, napunta sa Israel. Ayan. Lumaki pa yung kanilang lupain. Tapos sa kakagera ng kakagera, simula lang yan eh. Kakagera ng kakagera, ngayon, ito na po ang mapa. Halos makuha na ng mga Jews ang Israel. Bakit? Ginigera kasi sila eh. At tulad ng sinasabi ko, hindi po sila umaatake to grab the land of the Arabs. It is the Arabs that are attacking the Jews. Kaya nga sila nagdi-defense ay para protektahan nila ang kanilang sarili. Ang nangyayari, pag sila'y lumaban ng mga Hudyo, nananalo sila and then makukuha nila yung teritoryo ng mga kaaway nila. By the way, yan naman plano ng Diyos yan eh. Okay, baka nga plano ng Diyos yan, naatakihin nga para makuha talaga nila yan eh. Okay? Now, so yan po ang senaryo dyan. Now, ang tanong, by the way, Israel has become an unconquerable nation despite its size. Alam po ninyo, compared to the neighboring nation sa Israel, Israel is less than 1/10 of 1%. Tingnan mo. The Arab world, that's Israel. Tingnan po ninyo. Yan po ang Israel. Ito pong lahat na yan, mga Arabs. And isa lamang ang goal po ng mga okay, is to wipe. Ito yung from Jordan River, ito yung Mediterranean, from river to the sea. Ipupush daw nila yan. Noon pa yan, pero hindi nila nang nagagawa. Okay? Now, ang tanong, will Israel's enemies prevail over them? Well, look at the prophecy. Sabi po sa Amos 9, in that day, I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins, and will rebuild it as it used to be. I will plant Israel in their own land, never again, to be uprooted from the land I have given them, says the Lord your God. Sabi ng Diyos, after planting them, never again will they be uprooted. Kaya ang tanong, will Israel's enemies prevail? Never. In fact, meron pang prophecy, God will punish those who will attack His people. Yan po ang prophecy. Okay? Yan po ang sabi ng Diyos. Sabi niya, I will inflict on all their neighbors who maligned them. Ang pangako ng Diyos ay ito, pagkatapos kong i-gather ang aking bayan at itatanim ko ulit
sa kanilang lupain, hindi ko na sila bumunutin ulit at lahat ng mga kaatake sa kanila, I will inflict punishment on them. Okay? Kanya nga po, kung pinaniniwalaan lang ng mga Arabs to, makikipagkaibigan na lang talaga sila. Okay? Nga lang, parang yan si Pero noong ang mga Hudyo nandun sa Egypt, pinatitigas ang puso. Ganun po actually nangyayari dyan. Kasi may plano nga ang Diyos. Pinatitigas ang puso. Kung paniniwalaan lang nila, kung talagang bubuksan lang nila ng isip nila, noon pa hindi sila nananalo. Nasisira nga sila eh. Ngayong bansa nila, kita mo, warak-warak, pero ang Israel, ang ganda-ganda. By the way, hindi ba yan ang sabi sa Genesis 12, ang Abrahamic covenant? I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. Okay? So, pumunta tayo sa war in Gaza. Bakit po ba nagkaroon ng war in Gaza? Ang background po dyan ganito. Okay, yung Gaza, nandito po yan eh. Gaza Strip. Dito lang, konti lang yan. Okay. Gaza Strip, ito yung Gaza. Gaza Strip. A little background. Okay. Nung 2005 po, ang Israel po unilaterally withdrew from Gaza Strip. Okay, yung mga security forces po nila at saka mga settlements nila, withdraw nila. Unilaterally, ibig sabihin, walang kondisyon. They just left. Kasi sa kanila yun, nandun sila eh. So, umalis po sila doon, binroker po yan ng US. Okay? At para nga po magkaroon ng peace doon sa lugar na yon. Pero because of political instability at the time, pag-alis po ng Israel, yung mga Arabs, hindi rin sila nagkakasundo. Okay? And because of that political stability, nagkaroon po ng eleksyon, sinong nanalo? Hamas. Ang Hamas po ang nanalo, which was and is declared as a terrorist group. Pag sinabing terrorist, sila po, una, ang goal nila is eliminate the Jews wherever they are. Ganyan terrorist. And then, pag hindi po sa buong mundo, they will maghahasik ng terror po yan. No. So, nanalo po ang Hamas after 2 years. Umalis po ang mga Hudyo. And since then, nung Hamas na po ang naggobyerno sa Gaza Strip, nagsimula na po silang mag-build ng mga tunnels. Yung pong mga perang pumapasok sa kanila, hindi po nila binibigay sa mga tao, kundi yung mga agenda po nila ang kanilang sinusuportahan. Now, okay, fast forward. Last October 7, 2003, last year, okay? 2023, okay? Ang Hamas po, with their yung militant wing po ng Hamas, actually they're all militants. Okay, they attacked Israel in its southern border. Ito na 'yon. Okay. Okay. Umatake po yung Hamas, okay, doon po sa southern border, killing 1,200 Jews and hostage 251 people from different ages. Okay? Marami po silang pinatay. Sabi nga po nila, this is the worst attack to the Jews since Holocaust. 1,200 Jews po ang namatay, tapos po nag-hostage pa sila, yung Hamas ng 251. Bata, matanda, months old na baby, years old na, yung iba, doon na nag-birthday ng 7th birthday, tapos gano'n-gano'n. Tapos yung pong iba, they're seniors, yung iba po, mga Holocaust survivors, all ages. Talagang dinala po nila doon sa Gaza, yung mga hostages. Since then po, hanggang ngayon, Israel is at war against Hamas. Okay? Inoccupy po, umatake po ang Israel, pumasok po siya sa Gaza Strip, ang Israel para durugin ng Hamas at saka, yun nga, iligtas yung mga hostages nila. Okay? Okay, so umatake po ang Israel sa Gaza, and then sa north naman, kaasabay po nito, yung Hezbollah sa north,
okay, umatake rin sa north ng Israel. Kaya ang Israel po ay dinidepende niya ang sarili niya ngayon sa north. Okay? Yung Gaza po, matatalo na nila eh. Makukuha nila yung Gaza Strip. Okay? And then, inatake rin nila yung mga Houthis sa Yemen. Kasi yung mga Houthis, kasama po rito, nagsama-sama po yan, yung tawag dyan, mga tentacles ng Iran. Mga proxies ng Iran. Ang Iran po ang nagfa-fund ng mga armas dito sa kaaway ng Israel kasi nga ang Iran din gusto rin yan talagang alisin sa mapa ang Israel. No? Yung Hezbollah sa Lebanon, yung pong Gaza within doon po sa south yan, and then yung West Bank, yung pong Judea and Samaria, yung West Bank. Okay, Palestinian Authority naman po ang naggugobyerno diyan. So okay. Ngayon po, bakit umaatake ang Iran? Nagpaplano silang umatake ang Iran kasama po yung kanyang mga proxies. Hezbollah, Houthis, at saka po yung Hamas na ngayon ay matatalo na. Kaya dito po ang nangyari. Kaya tension po sa Israel, sa Middle East ngayon. Lately po kasi yung Hamas political leader, yun nga sinabi ko sa inyo, si Ismail Haniyeh, yan po ay tinira po, hindi kumikibo ang Israel. Okay? Hindi ko alam bakit. Hindi nila inaamin. Pero yung tira po nila halatang Mossad ang tumira. Kasi yung bombang pumatay doon po sa Hamas leader na yun, 2 months before nakaplant na pala doon. Okay? Okay. So anyway, ganun po. Tapos isa pa sa Beirut, tinira po nila yung isa pa. Yung pong isang top leader po ng Hezbollah doon. So, kaya ngayon, ang Iran, galit na galit ang Iran. Bakit? Napahiya. Biro mo, yung guest nila namatay doon sa kanilang mismong kampo ng kanilang army, nasa guest house. Ngayon nga po, Israel with other allies po, they are preparing themselves from war on all fronts na ito. All fronts. Hindi lamang sa south, hindi lamang sa north, any front na, they are preparing themselves. Okay? Now, kukonklude na natin ito. Okay? Bakit ang Israel sign of the times? At dito po tayo, wag dapat tayong inosente. Wag lamang po tayo mag-enjoy sa buhay dito. Maghahanda po tayo ng sarili natin kasi nga po sa mga pangyayaring ito. These are signs of the times. Now, bakit po ang Israel sign of the times? Ayon po sa Matthew 24:32 and 33, ito sabi ng Panginoon. Now learn this lesson from the fig tree. As soon as its twig get tender and its leaves come out, you know that summer is near. Even so, when you see all these things, you know that it is near, right at the door. Now, fig tree. Ang fig tree po is a Bible symbol for Israel. When you see the fig tree, sabi niya, you see the twigs get tender and its leaves come out, you know that the summer is near. Sabi, right at the door. Sabi yan, okay? Ang Israel, ang fig tree po, symbol yan, Bible symbol yan ng Israel. At yan sinabi ng Panginoon. Pag nandyan na yung fig tree, okay? Right at the door, hindi na malayo yun, right at the door na. Okay? Kanya po ito, isang dapat tumitingin tayo dyan. Ang sabi ng Panginoon, pag nangyayari na ito, lift up your head, for your salvation is near. Okay? Dito mo makita natin, ang Diyos natin makapangyarihan sa lahat. Pag sinabi niya, mangyayari. Lahat po ng nangyayari sa mundong ito, alam niyo kapatid, pati yung backslide ng mga Christians, nasa sign din yan eh. Isang sign po ng pagdating ng Panginoon tulad ng panahon ni Noe. Yung mga tao, business as usual. Hanggang sa pumasok si Noe sa daong, yung mga tao walang malay. Yung business as usual, no? Pati yung yung backsliding, pati yung pagiging nalalamig sa faith, kasama yan. These are signs. No? People will not think about the coming of the Lord. Ganyan po, these are signs. Pero ang isa pong gusto natin nito is yung bansang Israel po. Now,
to conclude this, how do we pray for Israel? Okay? Alam mo ninyo, pag Kristiyano ka, you will have a heart for Israel. Dito mo makikita pag ang isang tao, Christian talaga. Meron siyang heart for Israel. Alam niya, okay, alam niya sa kanyang puso kung saan siya pupunta, kung saan magsaside. Okay? Una, let's pray for the protection of God for its citizen and the IDF. IDF is Israel Defense Force. Pag-pray po natin sila kasi sila po talaga ang nagpo-front. Okay. Pangalawa, pag-pray po natin yung wisdom for its political leaders and military leaders. Si Prime Minister Netanyahu po has so much pressure inside and outside. Kasi po, gusto po ng mga hostages, families ng mga hostages, makipag-negotiate na ng deal, hostage, ceasefire deal. Pero po yung mga Hamas, they are demanding very unreasonable demands. Natalo ang Israel. Kaya po si Netanyahu ayaw niyang makipag-ceasefire deal. Kasi nga, yun nga po ang talo ang Israel. Ano? Ngayon, kaya he is under pressure sa loob at sa labas. Ang US naman, ganyan din. No? They are pressuring Netanyahu to take the hostage deal. Which is, pag ni-review, sabi niya, talo tayo dito. Si Netanyahu, ayaw niya. Butin lang, kaya pag-pray natin siya, maging tough talaga siya. Okay, maging tough po siya. Pangatlo, ma-defeat po ng Israel yung enemy niya at saka the truth will prevail. Alam po ninyo bakit mahalaga ito? Ang Israel po kasi, bakit pag-pray natin truth will prevail? Ang Israel po kasi, militarily, nananalo siya. Pero nanatalo siya sa international opinion. Kasi ang international opinion ay ganito. Ang tingin nila sa pag-atake ng Israel sa Gaza is genocidal. Ano ibig sabihin genocidal? Kaya umaatake ang Israel, inaatake niya yung Gaza because gusto, ang nasa mind daw ng Israel is kunin niya yung Gaza. At i-eliminate nila ang mga Palestinians. Genocidal. Pero kabaligtaran. Ang genocidal yung Hamas. Israel is just defeating itself. Pero ang international media po, okay, ingat din kayo sa international media. Most major international networks are pro-Hamas. Ang nakakatakot dito, ang mga terrorists ang pinapanigan nila. Yan ang nakakatakot. Sinasabi na ng terrorists, death to America, death to Israel, death to Christians. Yun sinasabi nila. Tapos papanig ka pa sa kanila. Yun nga, makita mo dito, it's a spiritual battle. Truth against lies. Okay? Now, and then, pang-apat po, pray for Israel to turn to their Messiah. I believe, isa pong ginagamit ito ng Diyos kasi marami pong Hudyo ngayon na kinikilala na si Jesus as their Messiah. At isang sign yan. More Jews will come to Jesus to become their Messiah. No? So, yun po ang ating gusto kong pag-pray natin. At kayo po mga kapatid, I want you to be aware of this. Okay? Ang maganda lang, this is exciting ako. Excited ako eh. Kasi dito makita mo, mapapatuloy mo, Diyos ay buhay. Salita niya ay buhay. At ganun nga po. Ano? Kaya maging aware kayo. Kung gusto po, subaybayan nito, TBN, yung pong station po sa Israel at saka po yung ILTV. Yun po ang panoorin nyo kasi yun mga Israeli yung nag-ano dun eh. Sila pinapakita nila yung truth. Kasi nga po, yung mga CNN, Al Jazeera, BBC, pakinggan po niyo, they are pro-Hamas, pro-Israel, pro-Palestine. Talagang it is a battle between truth and lies ito eh. Kaya kailangan tama. Kaya nga sinasamantala ko ito para malaman nyo ang tunay na nakalagayan nangyayari po sa bahaging ito. Now, so let's go to prayer, mga kapatid. Pag-pray po natin itong mga items na ito, sabay-sabay po tayo at alalahanin po natin ang sitwasyon po ngayon doon sa Middle East. Okay? Panginoon, salamat po. Nakikita namin sa mga nangyayari ngayon sa mundo namin, mga nangyari na kayo po ang Diyos
na buhay, makapangyarihan sa lahat. At para po maniwala ang mga tao sa mundo at maitanyag ninyo ang inyong pangalan sa buong mundo, pumili ka, nag-ingat ka ng isang bansa na tinawag na Israel. At sa pamamagitan nito ng galing ang Mesaya at hanggang sa muling pagparito ng Mesaya, itong bayang ito, itong bansang ito ay mananatili bilang katunayan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na namamahala sa lahat. O Diyos, ngayon po ay narito kami, nagkakaisa para ipanalangin po ang bansang iyong hinirang. At ito po ang aming mga panalangin. O Diyos, panalangin po namin ang inyong proteksyon sa mga mamamayan ng Israel. Tulad po ng iyong pangako, tulad ng iyong sinabi, you will protect them. At gayon din po ang IDF, ang military arm po ng Israel, pinagpe-pray po namin ang IDF. Yung mga soldiers po nila, yung mga reservists po, O Diyos. Kayo po ang mag-iingat po sa kanila in winning this war against their enemies. Pinapanalangin din po namin wisdom para po sa mga political and military leaders po ng Israel. We pray for President Benjamin Netanyahu. Strengthen him, give him wisdom, give him strong resolution sa kanya pong mga desisyon kasama po yung cabinet. Bigyan po ninyo sila ng favor. At maging yung pong mga sumusuporta sa kanila ngayon, US and the allies, may you strengthen them to fight the enemy. At may you frustrate the plans of the enemies na who are trying to inflict terrorism, murder sa iyo pong bayan. And also we pray for the military leaders ng Israel, the generals, at saka po yung mga sundalo. May you give them wisdom. May you give them strength sa kanila pong kalagayan sa ngayon. We also pray for the defeat of their enemies. Sabi po ng iyong salita, you will frustrate the plans of the enemies. At ito nga po'y nakikita na namin na hindi sila nagkakasundo. They're weak. At sila po ay getting weaker. At pinagpipray din po namin, ang truth will prevail. Because there are so many anti-Semitism movements around the world today because of the influence of media. At ito po ginagamit ng dyablo para maniwala sila sa kasinungalingan. Kaya we pray that the truth will prevail. Pinapanalangin ko po ang Lord's Way, yung mga miyembro po dito, ay maging matalino rin po sila sa pagbabasa ng mga news regarding these things na nangyari sa Middle East. At ako po naniniwala ako dahil nasa amin ang iyong banal na Espiritu, we also love your people. Kaya po we pray, Panginoong Diyos, that the truth will prevail at yung pong lies of the enemies will be conquered, aming Diyos. And most especially po, we pray now that your people will turn to their Messiah, to Jesus, na thank you dahil marami na pong mga Hudyo ngayon ang naniniwala na Jesus was really is the Messiah. Patuloy po namin pinagpipray yung mga movements sa pag-evangelize po sa mga Jews, yung mga Hudyong nagpipreach ng gospel sa kanilang kapwa Hudyo. And we pray that this whole nation will turn their eyes on their Messiah according to your plan and promise po, aming Ama. Salamat po, aming Ama. We pray this in Jesus' name.